بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad. Sa muling lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikha. At nawang kanyang pagpapala, ang kanyang salam at sala kay Muhammad alayhi salatu wasalam at sa kanyang pamilya, sa kanyang mabuting kasamahan, malilinis na mga pamilya at sa sino mang tumatahak sa kanyang syariah, sa batas na ipinagkaloob ng Allah Jalla wa Ala sa kanya, tunay na kanilang matamo ang tagumpay sa mundong ito at ganun din sa kabilang buhay. Walhamdulillah, sa ating pag-aaral ng Arba'in Nawawiyya, na kung saan ito ay walhamdulillah, pumatong tayo sa panglimang hadith na kung saan walhamdulillah natatalakay natin ang napakahalagang bagay sa Islam. At ito naman ay isang bagay na kung saan pupuno ng ating mga natutunang kaalaman sa unang bahagi, at ito ay panglimang bahagi ng hadith. Sinimula ng hadith na ito na nasabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, sabi ng Ummul Mu'minin, ana Ummul Mu'minina Ummi Abdullah Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. At ito ay riwaya ni Imam Bukhari at Muslim. Sa riwaya ni Muslim po lamang, sabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kaya ang dalawang hadith na ito ang ating tatalakayin sa ngayon, na ito ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa lubusang pagsunod sa kautusan ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Kung ang ginagawa nating tauhid sa kaisa ng Allah Jalla wa Ala, tauhid sa ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ang may karapatan ng ating pagsamba, na siya ang may karapatan ng ating lahat na ibada. Siya nagtataglay ng napakainam na mga pangalan at mga katangian. Dito naman ang lubusang pagsunod kay Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dito sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, sa una na inulat ni Imam Bukhari at Muslim, sino man ang pumasok, ibig sabihin, nagpasok ng bagay sa pananampalatayang ito, nagturo ng katuruan na hindi ito mula kay Muhammad alayhi salatu wasalam, hindi ito tatanggapin mula sa kanya. Ganon din ang pangalawa, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kaya sino man ang gumawa na isang gawain na ito ay hindi mula sa amin, hindi ito tatanggapin ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang dalawang hadith na ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na ang mga pagbabago sa reliyon, pagdadagdag at pagbabawas ay tinatalikuran at hindi tatanggapin. Magkagayon, ibabalik sa kanya. Ang pangalawa, yung gawain na hindi sumasang-ayon sa gawain na ginawa ni Muhammad alayhi salatu wasalam, ito ay tatalikuran at ito ay babalik sa kanya. Kaya ito ay nagbibigay ng napakagandang kaalaman na ang relihiyong Islam ay kumpleto na, perfecto na, at wala nang idadagdag pang anumang gawain o anumang prinsipyo. Dahil nga alam po natin na sinabi ng Allah Jalla wa Ala sa banal na Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. At sa araw na ito ay pinaging ganap po ang relihiyon para sa inyo. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wala ka nang tatanungin pa, wala ka nang idadagdag pa. Kaya dahil dito nasabi ng Allah Jalla wa Ala, wa ma faratna fi kitabi min shay, at hindi namin nakaligtaan o nakalimutan sa aklat ang anupaman. Kaya dahil dito, ang nasa atin po ay dapat lamang na sumunod kung ano ang tunay na katuruan mula sa Quran at Sunnah ni Muhammad alayhi salatu wassalam. Ito yung sinabi ng Allah Jalla wa Ala sa Surah Al-A'raf. Pagkatapos sa sinabi niya, Alif Lam Mim Sad, sinabi ng Allah na siyang lubusang may kaalaman dito, sabi niya, Kitabun unzila ilayka falayakun fi sadrika haraj. At ito ang aklat na kung saan ibinaba sa iyo na walang pagduda-duda at walang maidudulot na anumang kasamaan. Ito lahat ay magdudulot ng kabutihan sa iyo. Fi sadrika harajun min litundira bih wa dhikra lil mu'minin. At ito ay bilang magpapaalala sa kanila. At ito ay babala sa kanila at paalala sa mga matuwid na mananampalataya. Kaya dahil dito, sabi ng Allah Jalla wa Ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan
ma tadhakkarun. Kaya sundin nyo ang ibinaba sa inyo kay Muhammad alayhi salatu wasalam, ang Quran at ang Sunnah, at hindi kayo susunod liban pa rito. Hindi dahil sa iyong sheikh, hindi dahil sa iyong madhab, dahil sa iyong pinuno. Dahil magkakaiba ang pagsunod kay Muhammad alayhi salatu wasalam at magkakaiba sa pagsunod sa mga nilikha. Ang pagsunod kay Muhammad alayhi salatu wasalam ay ang pagsagawa mo ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pag-alinlangan na tayo sumunod kahit kanino man hanggat ang kanyang katuruan ay tama. Ibig sabihin sa mga ulama ng mga mananampalatayang Muslim, hanggat hindi ito sumasalungat sa katuruan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, kapag ito ay nagmula sa Quran at Sunnah. Kaya dahil dito sabi ng Allah Jalla wa'ala sa huling bahagi, qalilan ma tadhakkarun. At kakaunti lamang ang inyong pag-alala sa mga bagay na ito. Kaya dahil dito, ang Islam ay walang pag-alinlangan na ito ay perfecto. At kung may nakita man kayong pagkakamali, pagkukulang, ito ay dahil sa kakulangan ng mga mananampalatayang Muslim. Kaya ang Islam ay batas na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Muslim sila yaong tagasunod. Kaya maaari minsan na magkakamali tayo kung ang mga Muslim ang ating susundan. Ang katuruan ng banal na Quran at Sunnah ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang aral na mapupulot natin sa hadith na ito ay ang pagbabawal ng anumang mga binabago o ibinago nila sa pananampalataya. Na kapag ito ay hindi nakatugma o tumutugma sa katuruan ng Islam, kahit pa iniisip nating mabuti ang bagay na ito, at ang layunin natin ay para sa ating dakilang tagapaglikha, ito po ay hindi tatanggapin ng ating dakilang tagapaglikha. Gayon din naman kapag kayo ay gumawa ng sinasabi nating gawaing pagsamba. Ngunit ang pagsamba na ito ay hindi tugma sa katuruan na ginawa ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Kahit nagsasala ka pa at nagsasala at hindi naman pala itong pamamaraan na ginawa ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, hindi ito tatanggapin ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya ating isalang-alang na ating napag-aralan at paalala muli na ang sinasabi nating pagtanggap ng ating gawain ay nang dahil sa una, ang ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang karapatan ng Allah Jalla wa'ala na ito ay para lamang sa Kanya, at ang pangalawa ay ang sinasabi nating mutaba'ah, ang pagsunod sa kung ano yung sunnah ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Kauliyan, fi'liyan, o takriyan. Ibig sabihin dito, ang gawain niya, ang salita niya, o ang kanyang sinang-ayunan. Ang mga halimbawa ng gawain na hindi katanggap-tanggap, dahil hindi ito sumasang-ayon sa katuruan ng Islam. Katuruan ay pinadala kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Katulad halimbawa, kung ang isang babae ay mag-asawa na wala siyang wali, alam natin na sinabi ng Sugo alayhi salatu wasalam, la nikah ila biwali. Kaya walang pagpapakasal na ito ay walang wali. Kaya kahit nandyan pa ang ibang mga kondisyon nito ng kasal at walang wali, dahil ang wali siya yung guardian, ay hindi maging tuloy o hindi maging tama ang kanilang kasal. Kaya sa ganung katayuan, kahit ng iyong layunin, kahit ang iyong pamamaraan, hanggat hindi kayo sumasang-ayon sa gawain na ginawa ni Muhammad alayhi salatu wasalam, maging ito ay kalulugod ng iyong dakilang tagapaglikha sa inyong iniisip. Kalulugdan lamang po tayo kung ang ating gawain ay nandoon sa dalawang kondisyon, ang ikhlas at ang sunnah ni Muhammad alayhi salatu wasalam. May mga tao sa ngayon na kapag nagsasala ay sinasabi, usalli farda subhi ithnin rak'ataini lillahi ta'ala ma'muman, kung ano na lamang. Ako'y magsasala ng salatul fajr na 2 rak'a na ako ay tagasunod at kung ano pang mga sinasabi. Ang pagbanggit ng niya ay nasa puso. At ang pagbabanggit nito ay uri ng sinasabi nating bid'ah. Dahil ang ating puso, nandyan po ang ating intensyon at hindi po ito sinasabi. Bagus kung ikaw ay nagsagawa na ng wudu, ay nandyan na ang iyong layunin upang magsagawa ng sinasabi nating pagsasala at hindi na dapat sasabihin. Ganun pa rin ang ilan sa mga halimbawa na ang isang lalaki halimbawa ay mag-ayuno siya sa araw ng Eid. Ang siyam ay gawaing pagsagawa ng pagsamba sa Allah. Subalit sa araw na iyon, ang pag-aayuno sa araw ng Eid, ito po ay haram. Kaya dahil dito, kahit na ginagawa niya ay isang pag-aakala na pagsunod sa Propeta alayhi salatu wasalam, ito ay uri ng sinasabi nating bid'ah. Sa dahilan na ang mga pinakamainam na mga tao, ang sahaba radhiyallahu anhum yarda, ay hindi po sila gumawa o
sinang-ayunan ang mga ganong gawain na hindi mula sa katuroan ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Noong nakaraan lamang yung sinasabi nating Miladun Nabawi, o yung kaarawan, yung birthday, yung Christmas, o ano pang mga selebrasyon. Ang mga ito ay uri ng bid'ah. Dahil hindi po ito ginawa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sinasabi nating Milad na Nabawi, ito po ay ginawa ng mga unang tao na sila ay nasa grupo ng mga Fatimiya, na kung saan sila ay lihis na grupo dito sa Egypt, at kanilang ginawa dahil nakita nila sa mga Kristiyano na sila nagdiriwang ng kaarawan ni Isa alayhi salatu wassalam. Kaya dahil dito ang sinasabi nating selebrasyon maliban sa Idul Fitr at Idul Adha. Ito po ang dalawa na kung saan ito lamang ang sinasabi nating kaarawan o selebrasyon na ating ipinagdidiriwang. Kaya Idul Fitr at Idul Adha, kahit pa anong Mother's Day, Father's Day, o anong pang ginagawa noon, ito po isang tabi natin dahil ito po ay hindi sinang-ayunan ng Quran at Sunnah at ng ating mga ulama na may tamang kaalaman sa pananampalataya. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, ang sinasabi nating sumasang-ayon sa Sunnah, kailangan ang kanyang sabab. Ano ba ang dahilan na ikaw ay nagsagawa ng isang gawain? Yung sinasabi nating Isra wal Mi'raj, o sinasabi nating pagsagawa ng mga gawain na kung saan tahajjud sa kalagitnaan ng Rajab, ika-15 ng Rajab. Ito ay mga gawain na kung saan nakakabuti dahil ito ay ibada. Subalit, ang dahilan, ginawa ba ni Muhammad alayhi salatu wasalam? Ipinag-utos ba ng sugo alayhi salatu wasalam? Pangalawa rito ay ang kanyang uri nito. Ano po yung ibig sabihin dito? Yung ibadang yaon, ito ba ay gawain na kasintulad sa uri na ginawa ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam? Kasintulad halimbawa, kapag tayo ay magkakatay ng sinasabi nating udhiya sa araw ng Idul Adha, ang kabayo ay hindi po uri ng sinasabi nating an'am. Ang baka, ang kambing, o ang tupa, at ang kamelyo. Kaya kapag tayo gagawa ng isang gawain, akala natin na ito ay gawain, subalit kailangan titingnan natin ang uri na ito ay mula sa gawain na ginawa ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Pangatlo rito yung sinasabi natin qudra, ang kanyang sukat. Halimbawa, magsagawa tayo ng salatul fajr. Nakita natin na 2 rak'a po lamang. Gagawin natin na 4 o paramihan natin. Ito po ay hindi tatanggapin dahil ang pagsagawa nun ay nandun na sa sukatan na ginawa ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang pang-apat po yung sinasabi nating kayfiyah. Paano po natin gagawin? Halimbawa, yung wudu. Ang wudu, alam natin ay ibada dahil ito ay paghanda ng pagsasala. At babaliktarin po natin, unahin natin yung ating kamay, babaliktarin natin. Ang pagsagawa ng ganong gawain ay hindi tatanggapin. Dahil nandyan na po na ginawa na ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang panglima rito, yung sinasabi nating zaman, yung panahon na kung saan ito ba ay kaaya-ayang gagawin ang gawaing yaon. Na alam natin na sa araw ng sinasabi nating Idul Fitr, ang gawain po rito ay hindi po gawain na ang sugo ay nagkatay para ialay. So hindi po gagawin po natin. Ang gawain po rito ay kung magkatay po tayo upang kakainin. Subalit sa Idul Adha ay gawain na doon tayo magkatay dahil isa ito sa mga gawaing araw ng pagkatay. Kaya dapat lamang na ating gagawin ang mga gawain yaon na sumasang-ayon sa gawain ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Halimbawa, yung itikaf ng isang babae at mag-itikaf siya sa kanyang bahay sa buong Ramadan o sa last 10 days of Ramadan. Hindi po ito katanggap-tanggap yung itikaf na yaon dahil ang itikaf, ang lugar ng itikaf ay nasa sinasabi nating sa loob ng masjid. Ang kasunod ay ang makan kung saan ginagawa ang sinasabi nating mga gawain, at ito na pala yung aking naipaliwanag na may mga gawain na kung saan sadyang yun ang lokasyon ng gawain yaon. Kapag tayo ay nais nating magkakaroon ng 2 rak'ah na ang gantimpala niya ay ang Umrah, doon tayo po sa sinasabi nating lugar ng Kuba, na ito ay pinag-utos ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito sa sinasabi nating lugar, ang pagtatawaf. Magtatawaf tayo at nakita natin na puno na yung sinasabi nating haram. At doon tayo magtatawaf sa taas ng Kaaba o sa labas ng haram.
ito po ay hindi ginawa. Kaya ang gawain niyaon ay hindi tatanggapin ng ating dakilang tagapaglikha dahil hindi sumasang-ayon sa gawain na ginawa ni Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. Ito ang dapat isalang-alang po natin dahil ang Islam ay sadyang napakaliwanag, napakalinaw. Kaya inulat ni Imam Muslim sa hadith ni Jabir radhiyallahu ta'ala anhu na ang Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam kapag dyan siya sa kanyang khutbah, sa kanyang mimbar, at kanyang sinasabi palagian, fa innal khairu hadithi kitabullah. At ang pinakamainam na aklat ay ang aklat ng Allah Jalla wa Ala. Wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamainam na gabay ay ang gabay na ipinagkaloob kay Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa syarrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin. At ang pinakamainam na gabay ang gabay ni Muhammad alaihi salatu wasallam, at ang pinakamasamang magagawa natin laban sa sariling ito, sa sarili ng Allah Jalla wa Ala, ang pagsasagawa ng bid'ah. At ang lahat na bid'ah, kullu bid'atin dalala. Kullu, nasabi rito na ang lahat. Kaya dahil dito, wala tayong gagawin dahil nandyan na po sa larawan ng buhay ng Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. Noong ang kanyang mahal na asawa, si Aisha radhiyallahu anha, ay tinanong kung ano ba ang buhay ng Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. Kaya sabi niya kung ano ang larawan ng Quran, ang salita ng Allah Jalla wa Ala sa banal na Quran, ito yaong pagsasabuhay ni Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. Sinasabuhay niya ang tunay na katuruan ng banal na Quran, at siya ang larawan natin dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Tunay na kayo ay mayroong mainam na halimbawa kay Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. Kaya nung tinanong ng mga tao ang katayuan ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ano ba ang katangian ng sugo? At sabi ng kanyang mga asawa radhiyallahu anhun na ganito ang Propeta alaihi salatu wasalam. Sabi ng tatlong tao na yaon, sabi niya, magkagayon ako ay hindi na ako hihinto sa aking pagsasala, tatayo na lang ako ng buong gabi. Sabi naman ng isa, ako ay hindi na rin hihinto ng pag-aayuno sa umaga. At ang pangatlo, sabi niya, hindi na rin ako kakain ng laman ng karni ng hayop. At sabi ng sugo alayhi salatu wasalam, kayo ba ang nagsasalita, nagsabi ng ganito? Ako nga ay ang pinakamainam sa inyo sa pagsagawa ng ibadah sa Allah Jalla wa Ala. Kaya dahil dito nasabi ng sugo, man raghiba an sunnati falaysa minni. Sino man ang tumalikod sa aking sunnah ay hindi mula sa akin. Kaya sadyang napakainam at napakaliwanag sa huling salita ng sugo alayhi salatu wasalam, na kung saan kanyang sinabi sa bundok ng Arafah na ang sino man na gustong mananatili sa reliyong ito, lan tadillu bihi syai'an, hindi ka mawala. Kapag ikay gustong manatili, ano po yan? Iniwanan ko sa inyo ang dalawang bagay. At kapag kayo ay hahawak dito, na ito ang inyong isa sa buhay, kailan pa man ay hindi kayo mawawala. Kaya dahil dito, ito yaong Quran na salita ng Allah Jalla wa Ala, purong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagkukulang, walang labis, at hindi madagdagan at hindi mababawasan, at ang pagsasabuhay ng sugo na si Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. Siya po ang larawan po natin. Kaya wala na po ibang tayong kukunan na sino man, bagkus nandyan ang ating mga ulama na sila yaong nagpapaliwanag kung ano yaong tamang kalarawan na isinagawa ni Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. Kaya bigyan natin ng pagpapahalaga ang paghawak ng sunnah sa dahilan ng ating kalabang Satanas. Mas kinagigiliwan ni Satanas ang pagsagawa natin ng bid'ah kaysa pagsagawa natin ng sinasabi nating kabair. Dahil ang kabair, kapag nalaman mo na ito'y kabair, dahil ito'y malaking kasalanan, ay tatalikuran mo at magsasagawa ka ng tauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala, ang mga taong gumagawa ng bid'ah, ang akala nila na kanilang napapalamutian, napapaganda ang kanilang pagsasagawa ng ibadah, at kapag sila ay bibigyan ng paalala, ay sasabihin nila, hindi mo alam na ito ay ginawa ng propeta. Samantala, hindi naman ginawa ng sugo, alayhi salatu wasalam. Dito sila napapalamutian, nabibigyan ng, masabi nating, napapaganda sa kanila. Kaya kapag tayo ay papasok sa sinasabi nating pag-iwas o pagsagawa ng bid'ah, ang isa sa mga suna ay mawawala.
Kaya ang buhay po natin bilang isang mananampalataya na isa katuparan ang tunay na katuruan ng Islam na aayon sa katuruan ng banal na Quran at gawain ng pinakamainam na tao na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa araw na yaon, sa araw ng paghukom, ito po ay isang katanungan sa mga tao na isang paalala sa atin na kapag tayo ay iipunin na sa sinasabi nating hud ng propeta, na napakarami po ang mga sinasabi nating tagasunod ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Napakarami, sobrang dami ng tagasunod. At ang kanyang inuman na yaon, kapag makainom ka dun sa lugar na yaon, yung sinasabi nating pool na yaon, ay hindi ka nauhawin pa muli. Ang tagapagbantay po doon ay ang anghel ng Allah Jalla wa'ala. Kaya may mga taong lalapit at lalapit sa lugar na yaon na sila'y iinom. At dyan ay ang pamumuno ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Sasabihin ng anghel sa kanila na huwag kayong lumapit at huwag kayong uminom. At sasabihin ng sugo alayhi salatu wasalam, sila ay aking mga kasamahan. At sasabihin sa kanya, tunay na sila ay mga kasamahan mo, subalit hindi mo alam kung ano ang kanilang ginawa nung nawala ka. Kaya dahil dito, tayo na bilang isang tagasunod ni Muhammad alayhi salatu wasalam, dapat ating usisain ang katotohanan ng ating mga gawain kung ito ba yun ay sunna ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Dahil sa katunayan na hindi natin tunay na maisasagawa ang ating pagsamba sa Allah Jalla wa'ala kung hindi ito ayon sa sunna ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ito, mga kapatid, ang kabutihan at kagandahan ng Islam dahil tayo ay may larawang sinusundan. Ang larawan na ito ay nandyan sa buong buhay ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Mula sa kanyang paggising, sa kanyang pagkain, sa kanyang pag-inom. Nakakalungkot sa ngayon ang mga Muslim, halimbawa, sa kanilang pagpapagupit, sa kanilang mga pananamit. Ang akala natin wala ba tayong mga pag-uugali sa bagay na ito? Kompleto ang katuruan ng Islam, kaya ito'y tinatawag na din. Buong katuruan at dito araw na ginagawa ay magkakaroon ng tunay na gantimpala. Sa isang simpleng panahon, sa panahon ng Propeta alayhi salatu wasalam, nakita niya na ang isang tao ay may ginto sa kanyang kamay. At sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, nais mo ba na ikaw ay maglalagay ng apoy sa iyong kamay? Ang ginawa ng taong yaon ay kanyang tinanggal at hinagis. At ang mga tao ay nagwika sa kanya, ya, aming kapatid, kunin mo at ibibinta mo. Anong sabi niya? Kapag ipinatanggal ng sugo, alayhi salatu wasalam, ay hindi ko na rin kukunin pa muli. Ito ang kanilang pagsunod sa buhay ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Nandyan sila na kanilang sinusubaybayan at kanilang isinasabuhay. Ganon din, dapat lamang na tayo ay mag-aral upang sa gayon ang buhay na ito, ang sunna ni Muhammad alayhi salatu wasalam ay ating magagampanan. Hindi lamang na nagsasabi na ako ay isang Muslim at ako ay sinilang sa Muslim na magulang, ako ay balik Islam o ako ay Arabo. Ang pagiging Muslim po natin ay ang lubusang pagsunod ng tuwiran sa gawain ni Muhammad alayhi salatu wasalam na mayroong tunay na ikhlas sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito nasabi ng Allah Jalla wa'ala, Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay annama ilahukum ilahun wahid. Ito'y sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa huling bahagi ng surah Kaf. Qul, at ipahayag muna ako ay tunay na isang tao lamang na nagbabadya sa inyo ng iyong Panginoon ay tanging nag-iisa lamang. Man kana yarju liqa'i rabbi falyamal amalan salihan. At ang sino man na gustong makipagkita sa Allah Jalla wa'ala ay gumawa ng gawaing mabuti na kung saan gawaing walang pagtatamban. At hindi siya magtatambal ng ano paman sa Allah Jalla wa'ala. Sundan po natin ito, ang ikhlas na ito na ipinag-utos ng Allah, susundan natin sa pagsagawa ng gawain ng pinakadakilang sugo upang ito ay magiging uri ng ibada. Pagsamba sa ating dakilang tagapaglikha, nawa tayong lahat ay biyaya ng Allah, patnubayan ng Allah, bigyan ng tamang kaalaman na maisabuhay natin ang sunna sa ating buhay, na ito ay ang pagmamahal natin sa Allah Jalla wa'ala at ang pagmamahal na ito ay pagsunod natin kay Muhammad alayhi salatu wasalam dahil sinabi ng Allah Jalla wa'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kaya dahil dito, kung mahal niyo ako, mahal niyo Allah subhanahu wa ta'ala, susundin niyo si Muhammad alayhi salatu wasalam at magagayon kayo ay mamahalin ng Allah Jalla wa'ala at kayo ay patawarin ng kanyang inyong mga kasalanan
at kayo ay kanyang papasukin sa kanyang paraiso. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونطيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب. وأنر طريقي كي أراه يطيب.